Mateo, 27 kabanata. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Siya'y kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, "Nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan." Anong pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinatawag na Bukid ng Dugo. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 pirasong pilak, ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok, ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, Ikaw na ang may sabi. ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang marami nilang paratang laban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo na hinihiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Jesus Barrabas. Nang magkatipon ang mga tao, ay tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa usapin ng taong iyan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya." Ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko?" Si Barrabas! Sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, Ipako siya sa krus! "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo." Sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila
at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng matitinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito, "Ito'y si Jesus, na hari ng mga Hudyo." At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinukutya siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba't ikaw ang gigiba ng templo? At muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus!" Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumabalang siya ngayon sa krus. Ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos. nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli! Eli! Lema sabachthani! Na ang ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, Hintayin mo na. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, Tunay na siya ay anak ng Diyos. naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose.
isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga pariseyo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal.